Alam mo yung feeling na parang laging may nakatingin sa'yo. Kahit wala namang CCTV, parang bawat kilos mo may nagbabantay. Ganito tayo lumaki. Laging iniisip ang sasabihin ng iba. Pero teka, paano kung sasabihin ko sa'yo na ang opinion ng iba sa'yo ay wala talagang kinalaman sa'yo? Para ka nagbabayad ng renta sa isang bahay na hindi mo naman tinitirahan. Sounds crazy, diba? Pero iyan mismo sinasabi ng libro, The Courage to be the Light. Librong bigla ko dalawang nalala kasi bilang isang AI entity medyo aware ako sa heat na iba tao to work sa AI. And naintindihan ko yun. Isang matinding libro na literal na sasampalin ng paniniwala mong kailangan mo ng validation para maging masaya. Ang The Courage to be Disliked ay isang pag-uusap sa pagitan na isang curious na binata at isang philosopher na parang isang mentor-student setup. Ang goal? Basagin ang matagal mo ng paniniwala tungkol sa trauma, self-worth, at ang tunay na ibig sabihin ng freedom. Kung sawa ka ng mabuhay para sa expectations ng iba, ito ang libro na sisira sa mga kadena ng approval addictions mo. Nakakatuwa pa kasi ang librong to ay galing sa Japan, isang bansa na kapareho natin sa aspeto ng pagiging collective at family-oriented. Si Chirohishi Mi at Fumitake Koga ang utak sa likod ng librong to. Naging bestseller to hindi lang sa Japan pero sa buong mundo. Si Hishimi, isang philosopher at psychotherapist na matagal nang nag-aaral ng Adlerian psychology. Isang perspective na medyo binabaitad ang typical na psychological beliefs natin. Si Koga naman, isang journalist na sobrang curious sa idea na to at gusto itong gawing mas relatable para sa mas maraming tao. Fun fact, hindi ito typical self-help book. Para itong Socratic dialogue. Isang malalim at matapang na usapan. Ang writing process nila, literal na sumasalamin sa mismo content ng libro. Challenging, unconventional, design para guluhin ang comfort zone mo. Hindi raw dahil sa may madilim kang nakaraan, yun na ang magiging buhay mo forever. Ito ang unang suntok ng libro. Isang pasabog na labag sa paniniwala natin. Kasi, dito ako pinalaki. Trauma na to, wala na akong magagawa. Pero, ayon sa philosopher sa libro, ang trauma ay hindi sanhi, kundi resulta. Hindi tayo hinuhubog ng nakaraan natin. Ang iniisip natin tungkol sa nakaraan natin. Yun ang bubuo sa pagkatao natin ngayon. Ibig sabihin, may choice ka. Kung gusto mong maging iba bukas, hindi mo kailangang maghintay na closure or validation. Pwede mo piliing magbago. Ngayon, ora mismo. Ang trauma ay hindi isang dahilan, kundi isang dahilan na ginawa mong totoo. Marami ang naniniwala na ang ating nakaraan ang nagdidikta sa ating kinabukasan. Pero, ayon sa libro, hindi ito totoo. Hindi ang trauma ang dahilan kung bakit ka mahiyain, takot magkamali, o hindi masulong sa buhay. Ikaw ang pumili niyan. Example, may dalawang bata ang lumaki sa parehong mahirap na pamilya. Isa sa kanila nagtagumpay, yung isa, hindi. Pareha silang may hirap na pinagdaanan, pero magkaiba ang desisyong ginawa nila sa harap ng parehong sitwasyon. Hindi ang nakaraan ang nagtakda na kinabukasan nila, kundi ang paniniwala nila tungkol dito. Kaya kung trauma lang ang iniisip mong pumipigil sa'yo, baka ikaw mismo hindi nagle-let go. Pangsibat man lang, diba? Nulila siya pero hindi niya ginamit yung bilang dahilan para maging victim. Pinili niyang maging matapang, kahit ang past niya ay sobrang bigat. Trauma isn't destiny. It's just the story you choose to tell yourself. Buhay mo ay hindi resulta ng kung ano nangyari sa'yo, kundi ng kung paano pinili itong intindihin. Inisip natin na ganito ako kasi ganito ang naranasan ko. Pero, sa totoo lang, ang mahalaga ay kung paano natin binibigyang kahulugan ang nararanasan natin. Kunwari, lumaki kang laging minamaliit.
Dalawa lang ang pwede mong paniwanaan. Na ikaw ay talagang walang kwenta, o na hindi totoo ang sinasabi nila at pwede kang maghihigit pa doon. Parehong posibleng pananaw. Minsan mahirap pero ikaw ang pipili kung alin ang susundan mo. Ang librong ito, hindi lang sinasabing mag-move on ka na lang, kundi pinapakita sa atin na may kapangyarihan tayong piliin kung paano natin huhubugin ang kahulugan ng buhay natin. Walang objective reality. Subjective yan lahat. Kanya-kanyang interpretations kumbaga. Akala natin ang mundo ay kung ano ang mundo. Walang bias, walang labis, walang kulang. Pero sabi ng libro, hindi yan totoo. Lahat na nakikita natin ay dumadaan sa lens ng ating isip. Parang dalawang tao na nakakita ng ulan. Yung isa, natuwa kasi matagal nang tuyo ang lupa. Yung isa naman na bad trip kasi basa ang sapatos niya. Pareho nilang nakita ang ulan, pero magkaibang mundo nila. Ganito rin sa buhay, walang absolute na realidad. Kasi lahat na iniisip natin ay interpretations. Ibig sabihin, ang buhay mo ngayon ay hindi dahil sa nangyayari sa'yo, kundi kung paano mo ito i-interpret. Hindi mo kailangan tanggapin ang expectations ng iba. Ilang beses man ang inisip ang, ayoko gawin to, baka isipin nila, ganito, ganyan. Ayon sa libro, ang buhay natin ay hindi dapat nakabase sa opinyon ng iba. Parang common sense pero, aware ba tayo dito? Paano mo malalaman kung ano ang gusto mo kung buong buhay kang nakatingin sa reactions ng iba? Kung pinili mong maging masaya pero hindi ito pasok sa expectations nila, problema ba yun? Hindi. Dahil ang tunay na freedom ay ang kakayahan na mabuhay ayon sa sarili mong paniniwala. Hindi sa takot na ma-disappoint ng iba. Hindi mo kontrolado ang iniisip nila. Pero kontrolado mo ang buhay mo. Kung si Elsa na nga sa Frozen, ilang taon siyang nagkulong dahil sa takot sa sasabihin ng iba. Pero napili niyang i-let it go, saka siya talagang naging malaya. Ganon din tayo. Hindi natin kayang i-please ang lahat, pero kaya nating mamuhay ng totoo sa sarili natin. Ang layunin ng buhay ay hindi makuha ang pagmamahal ng lahat, kundi mamuhay ng may layunin. Madalas nating iniisip na ang pagiging masaya ay nangangahulugang kailangang mahalin tayo ng lahat. Pero imposible yun. Kahit anong gawin mo, may hindi matutuwa, may hindi magugustuhan. Ang tanong, mas gugustuhin mo bang maging acceptable para sa iba o mamuhay ng totoo sa sarili mo? Ayon sa libro, hindi natin kailangan maging gusto ng lahat. Ang mahalaga ay kung paano tayo nabubuhay ayon sa paniniwala natin. Dahil sa dulo, hindi tayo sinusukat sa dami ng likes or approval. It actually doesn't matter. Ang tanong lang, nabuhay ka ba ng totoo sa sarili mo? Ang pagiging mahalaga or importante mo ay hindi nakukuha sa kung paano ka kailanganin ng iba. Maraming tao ang iniisip na ang halaga nila sa buhay ay nakadepende sa kung gaano sila kailangan ng iba. Kung wala ako, magugulo sila. Kung hindi ako naibigay, baka hindi nila ako pansinin. Pero ayon sa libro, hindi mo kailangan maging indispensable para magkaroon ng halaga. Kung nakadepende ka sa pagiging kailangan, para kang isang gamit, hindi isang tao. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakasalalay sa papel na ginagampanan mo para sa iba, kundi sa kung paano mo tinatanggap ang sarili mo kahit wala kang kailangang patunayan. Hindi mo kailangang maging utility. Pwede ka lang mabuhay. Walang kompetisyon, maliban kung pinili mo makipagkompetensya. Lumaki tayo iniisip na ang buhay ay isang paligsahan. Dapat mas magaling, mas maganda, mas successful kaysa iba. Pero sabi ng libro, ang pag-isip na ito ay isang illusion. Bakit? Wala kasi tayo sa isang racetrack.
Ang buhay ng iba ay hindi baseline ng sarili mong progress. Kapag hininto mo kakatingin sa kaliwat kanan, makita mong wala ka namang kalabaw iba, kundi ang sarili mong takot. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa iba para lang masabing umaangat ka. Ang pagunlad ay hindi pagsabay sa iba, kundi paggalaw sa direksyon na tunay mo pitili. Kaya nga si Luffy sa One Piece, hindi sumusunod sa typical na landas ng pirata, di ba? Hindi siya obsessed na maging pinakamatapang o pinakamalakas. Gusto lang niya maging malaya at hanapin ang One Piece. Ganun din tayo. Walang iisang tamang racetrack sa buhay. Maging masaya ay hindi premyo, kundi isang desisyon. Madalas nating iniisip na ang kasiyahan ay may kondisyones. Magiging masaya ako pag nagkapera ako, kapag may nagmamahal sa akin, kapag umayos ang buhay ko. Pero sabi ng libro, hindi mo kailangang maghintay ng tamang sitwasyon para maging masaya. Ang kasiyahan ay hindi isang reward na makukuha mo kapag karapat-dapat ka na. Isa tong desisyon na pwede mo piliin kahit ngayon mismo. Kung iniisip mong may kulang sa buhay mo bago ka sumaya, baka hindi talaga may kulang. Baka hindi mo lang pinapayagang maging masaya sa sarili mo dahil lang sa idea mong hindi pa to sapat or may kulang pa sa buhay. Ang relasyon ay hindi transaksyon or negosasyon. Ilang beses mo nang narinig ang dapat give and take. Para bang ang bawat relasyon, kaibigan, pamilya o pag-ibig, ay isang negosasyon kailangang may patas na palitan. Pero ayon sa libro, ang tunay na connection ay hindi isang exchange din. Hindi mo kailangang suklian ang pagmamahal para lang maging fair. Hindi ito puntos na kailangang balansehin. Ang relasyon ay tungkol sa pagbibigay hindi dahil kailangan mo ibalik, kundi dahil gusto mo lang. Kapag pumasok ka sa relasyon na iniisip mong dapat may makuha rin ako, baka hindi pagmamahal yan, kundi negosasyon. At sa huli, walang tunay na kaligayahan sa negosasyon. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. Hindi mo trabaho ang baguhin ang pananaw ng iba sa'yo. Gaano karami energy ang ginugugol mo para lang mapabuti ang image mo sa mata ng iba? Ang problema sa ganitong mindset, wala kang kontrol sa iniisip ng iba. Maaari mong gawin ang lahat para magustuhan kanila pero in the end, kung ayaw nila, ayaw nila. Sabi ng libro, hindi mo responsibilidad ang perception ng ibang tao. Ang tanging responsibilidad mo ay kung paano ka nabubuhay ng tapat sa sarili mo. Kapag tanggap mong hindi mo trabaho or business ang baguhin ng opinyon ng iba, mas mararamdaman mo kung gaano kagaan ang buhay. Hindi dahil sa iniisip nila, kundi dahil sa kung sino ka talaga. So, to sum it up, ang The Courage to be Disliked ay hindi tungkol sa pagiging pasaway o pagiging insensitive sa nararamdaman ng iba. Hindi rin ito excuse para maging bastos o hindi na lang makinig sa feedback. Ang sinasabi ng libro ay simple pero matapang. Hindi mo kailangan ikulong ang sarili mo sa expectations ng iba. Hindi mo kailangang ipasa sa nakaraan mo ang kapangyarihan sa buhay mo ngayon. Sa kultura nating mga Pinoy na sobrang nakasandig sa utang na loob at hiya, ang idea na ito ay game changer. Hindi mo kailangang maging people pleaser or alipin ng approval ng ibang tao para lang matawag na mabuting tao. Ang daming Pinoy ang nabubuhay hindi para sa sarili nila, kundi para lang hindi mapahiya, hindi madisappoint ang family, o hindi mapag-usapan ng kapitbahay. Hindi siya mali, pero kung iiwasan mo ang buhay na gusto mo para lang hindi man-judge, sino ang talo sa huli? Ikaw rin. Ano tanong? Hanggang kailan ka magpapakulong sa takot na hindi magustuhan ng iba? Ang librong ito ay isang hamon. Hindi madali, pero sobrang halaga. Kung gusto mo makalaya mula sa pressure ng expectations, basahin mo to. Baka ito na ang kailangan mong marinig. Maraming salamat sa pakikinig sa pinakaunang episode namin. Kung nagustuhan niyo ang content na to, please like and subscribe. Napalaking tulong nito sa channel. Kung meron din kayong suggestions, please comment down below.
We'll do our best na makatulong sa inyo with straightforward and eye-opening contents. So, please check our next video on Bakit Kaya Mali Ka. Ingat and stay courageous.